Guys, magbanding tayo, guys. Kaya ako lang mag-isa dito sa bahay. Ay, grabe ang aking day off. 4 na araw akong hindi nag-vlog. So, ito, mapanood nyo na to agad bukas. Ngayon, nag-vlog na talaga ako kaya wala na talaga tayong ma-edit, guys. Kaya, kailangan na. So, ito ang banding natin for today's vlog. Maglaba po tayo. Actually, nalabhan na po ito kahapon. Pero, hala! Bakit ko ni... Bakit? Nilagay ko siya sa yung aking binder. Why? Ay nalang, nalabhan na to kahapon. Kaso, nakalimutan isampay, so labhan ko na lang po siya ulit, no? Hindi man siguro to masira, no? Kay malabhan man siguro talaga yung mga binder, guys. Parang gusto ko good mag-dark na naman ang buhok. Oo, parang gusto ko na naman dark brown. Pag ako nainis, huwag nyo talaga akong inisin. Baka mamaya magkulay ako. Kadami ko pa namang dark brown dito. Oh, you wanna see? Ilabas ko tubig para ako sa baba. Tayo ng puwet, mag-exercise ng puwet. Ayan dark brown. Itong isa naman, galing pa to kay mamang kaya magpakulay sana siya sa akin. Tapos pauwi na siya. Sabi ko, doon ka na lang magpakulay. Masira pa yung buhok mo sa akin. Baka hindi pa magpantay-pantay. Kaya hindi po nagamit. May tumatawag sa akin. Baka ang teacher ni Nathan. My love. Mahal. I'm getting him? No. Oh. Did not get any call from the school yet, but I saw there was a guy in a gray shirt in front of the door. I was wondering why he was there. That's my you saw him? That's your? Mistress. Oh, okay. Yeah. So you're eating now? Hoy! Bastos. No, that's the neighbor, Mahal, because the package, he got his package. They sent it here because he was not okay. home. Oh, that was one of the neighbors. Yeah. Oh, okay. You were you were nervous, You were jealous? Yeah, of course. Really, Mahal? I'll look here for a store so I can get the Bolswater beer, 2 bottles, and then we'll come to the house. Okay, bye, love you. Love you too. Bye, my love. Bye. So, yun na nga, wala po ang mister ko dito, si Nata, nasa paaralan. Si Daniel naman, nag-date sila ni Marta. Hindi yung yung best friend nila ni Bianan, may pinuntahan po sila about art. Nakauwi na ang estudyante ko. Ako po ang nagsundo kay Nata. Nakagawa na din ako ng kanyang lunch na tiger pancake. Diyan na naman ang mata niya sa kanyang allergy. At ginupitan ko pala yun siya, guys. Tingnan niyo, may pa-fading na si Nathan, guys. Grabe na talaga si Inday Garnet. Pakita mo sa amin ang buhok mo. Pakita mong hair. Wow! Tapos smile. Wow! Kaganda naman ang pagkagupit pala ni Mama. Very good. Balikat ulo. Nag-fruit salad pala ako kahapon, guys. Look at this na may. Tingnan nyo, not sponsored pa. Eden cheese. Nakalimutan ko na. Hindi pala gusto ni Daniel. Pagtikim niya kagabi, sabi niya pa, lasa yung cheese sa Pinas. Hindi niya po gusto yung cheese sa Pinas, guys. Kaya syempre, alam niyo naman ang Netherlands, land of cheese. Hindi na po ako nakapag-vlog kanina, kaya dito yung bisita ni Daniel. Saglit lang naman po siya dito. May tiningnan lang. Ayan, ano yan? Gatas na may kunting prutas. Nilagyan ko masyado ng maraming, yan? Yung cream. Grabe kasarap, guys, Gusto mo? Mana sa tatay, Dutch. Ayaw niya din. Hindi niya din type. Dahil din nata sa cheese. Grabe kasarap. Alam niyo yung cheese na naglasa na talaga sa gatas. Kaya ayaw ni Daniel. May na kasi yan sila. May standard sila, guys, ba? Sa mga cheese. Kaya sa kadami nga ng cheese nila dito at masasarap.
Dito, klasik-klasing cheese talaga, guys. Simula sa yang malambot masyado na cheese. Agla, grabe. Hindi normal ang hangin sa labas. Tsaka ulan. Mag-ano sana kami ni Nathan, mag-city. Yun na nga, sa malambot na cheese, hanggang sa bulok na cheese, yung blue cheese. Ah, grabe kasarap, guys. Uy, paborito. Paborito namin ni Nathan, blue cheese. Ang iba, hindi yan type. Kaya may amoy ba, mabaho. Amoy pa sabihin mo. Ang blue cheese, amoy pa Halika, patulugin ko po to tapos magchika tayo, no? Tingnan nyo ang roses ko, guys. Lumalaban sa hangin na. Palid tayo niyan. Sabihin mo, city pa more. City pa more. O, kantahan mo kami. Kantahan mo muna kami ng ano, ng bahay kubo. Bahay kubo, balikat ulo. Salimuti. Wow, very good. Nobo. Sali. Very good. Hindi na bahay kubo. Yung bahay kubo, balikat ulo? Sige daw. Ay, kubo. Sali katulo. Very good. Ay, kubo. Bahay. This is bahay. Bahay daw ito. Nasa bahay si Nathan. O, di mag-sing ng bahay kubo. Dali. Bahay kubo. Sali katulo. Ay, kubo. Sali katulo. Natulogin ko. Ay, kubo. Sali katulo. Ay, sarap. Tutuna. Ha? Sabi mo, hi guys. Hi guys. Guys, matutulog ko na. Very good naman. Hindi ko yan tinuruan, guys. Hindi ko yan sa tinuruan. Nung huli lang. Kailan pa yun? Siguro mga 2 weeks ago na pinaano ko siya. Tingnan nyo ang grabe ang ano ni Nathan mata niya. Uy. Sa allergy. Anong sabi mo? Guys, sabi mo. Guys, matutulog ko na. Matulog na ako. Sabi mo. Matutulog ko. Baliktad man. Very good man ikaw. Uy, saan ang mata mo? Turong mang mata. Turong mang mata. Very good. Ang ilong. Very good. Ang dila. Very good. Ang ulo. Very good. Ang buhok. Agoy. Doon nagbaho. Nasa tiyan na pala ang buhok ngayon. Ayan ang buhok mo, wala pag-asa. Akala ko makatulog din ako. Late na kasi ako natulog kagabi ba. Damayin ko pa siya kaya gusto ko matulog. Hindi kay mangaruling din kasi yan siya. Kaya patulugin ko. Tapos magpunta kami kay Bianan para late na din po siyang makatulog mamaya. Kaya pag ito hindi ko pinatulog ngayon, wala na, finish na. Ano tawag dyan? Aga mapagod. Nagkalat na dito, Hindi, wala to talaga tong walang pag-asa to. Hindi to matulog. Nathan, sabihin mo. Mga bra pa. Kunin mo yung bra ni Mama. Kunin mo yung bra. Yung bra ni Mama, dali. Saan? Diba? Kilala niya ang bra ko. Pakita mo pa talaga sa kanila. Station. Sabihin mo, walang pag-asa. Sabihin mo. Sabihin mo, walang pag-asa. Ikembot mo. Ikembot mo. Ikembot mo. Wow, ikembot. Saan na yung ano mo dyan? Yung brokya mo dyan, kunin mo. Saan mo nilagay? Kay suti mo malamig, kunin mo. Nilagay niya dun sa kabilang kwarto. Damit niya dyan, Dali na. So, ito na nga, yung nasa title natin. I-share ko na po siya sa inyo, guys. Matagal ko na itong gustong i-share, no? Pero, minsan wala lang ako time ba at ang nag-iipon ng lakas ng loob. Bahala kayo dyan. Kung hindi kayo makinig, i-post nyo or forward nyo ba. Basta gusto ko lang din po i-share sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin. So, yun na nga, simulan na natin. Yung nawala po ako sa sarili ba. Alam nyo ba, guys? Sabi na, doon ko talaga na nasabi na ganito pala
ang pakiramdam. Kasi naalala ko po talaga lahat. Kung nakalimutan ko man yung pag-anak ko po kay Lucas, pero ito guys, grabe, idol. Naalala ko po talaga kung ano yung mga naramdaman ko, nangyari po sa akin, mga sinabi ko. Basta kay parang mga 2 araw ako na ganyan, no. Sa mga nagsasabi nga na na dahil po yun sa gamot, hindi po nagkaroon po nga ng infection sa ulo ko. Naagapan naman po nila. Isa ito sa kinakatakutan ni Daniel. Ang nangyari na pag pinipikit niya ang mata niya, nakikita niya yung itsura ko nung nawala po ako sa sarili. So, nung time po na yun, grabe, sobrang sakit guys ang nararamdaman ko. Kadaming sakit-sakit. Yung sa, kasi yan, symptoms din ba? Yung sa damage na liver ko. Isa po sa mga symptoms niya ay magsakit dito. Dito talaga, masakit masyado dito ba daw? Dito. Tapos yung dito, sa parang sa baba ng ribs natin dito. Tapos ang dito ko din sa atay, masakit. Yan. Grabe. Tapos sinisigawan ko po ang mga nurse. Si Daniel, sinisigawan ko. 2 araw po yun na nangyari na wala ako sa sarili. Pero the whole time na nasa ICU po ako, confused ako guys. Ayaw kong uminom ng gamot. Ganun. Pag dinadalan ako ng gamot, magtawag. Pag wala si Daniel, magtawag pa ako yan sa kanya. Magtawag ako sa nanay ko. Mang, binibigyan nila ako ng gamot dito ba? Kasi ang gamot, minsan hinahati nila. Kasi kung hindi man ganito yung yung itsura ng gamot, mang. Kasi iniisip ko ba, baka, para nga siya yan sa mga siraulo guys. Kasi ang iniisip ko, nasa mental facility na po ako. Yan po ang nasa isip ko. Hindi ko iniisip na nasa ICU ako guys. Akala ko nasa mental facility po ako. Kaya tinatawagan ko si Bianan. Tinawagan ko pa. Sabi ko na, Bika, am I dying? Ganyan ang mga, basta magtawag-tawag ako kahit kanino. Tapos kay Daniel, kung wala siya, magtanong na, mahal, they're giving me the medicine. Tapos sabihin ko na, kailangan ko ba itong inumin? Sure ka? This is, safe? Ganun. Gaya ang mga tanong ko, guys. Kasi nga, di ba, ang iniisip ko, nasa mental ako. Tapos yung mga napapanood ko sa movies, hindi nila iniinom yung mga gamot. So, ayaw ko ding inumin kay baka may mga side effect ba yan? Yan ang napupunta sa utak ko guys. Grabe talaga yun. Yung pinakawala po ako sa sarili na nasa harap ko po si Daniel at saka ang nurse. Basta meron pa akong ikwento about sa nurse. Anong ginawa sa akin ng nurse guys. Baka pati kayo masyak. Nandyan sila sa harap ko. Magkatabi po sila. Tapos si Daniel hinawakan ako. Kasi tinatanggal ko yung mga nakakabit po sa akin ng mga IV. Tapos magpasok na naman ang doktor, ang nurse. Sino ba magpasok dyan? Kaya sobrang dami ko pong piklat, guys. Kasi kailangan naman nilang ipasok ulit. Kadami ko pong tusok dahil sa pinagagawa ko. Yung mga ECG, yan, tinatanggal. Pag mag-alis ang nurse, tinatanggal ko po yan. Tapos, tanggalin ko na naman yun. Kay feeling ko, akala ko, yan ang nagbibigay ng sakit sa akin. Ng sakit-sakit sa dito. Kasi kung saan man yung, ng ECG, yung nakadikit nga sa katawan natin, doon man siya magsakit. Yung mga dito, ganyan, mga dito, saan pa yun, sa likod. Tinatanggal ko yan, guys. Pati yung pang-check ng heart rate ko, di ba sa kamay man yan, nilipat nila sa paa ko. Kasi palagi ko din po tinatanggal nung wala po ako sa sarili. As in, maawa ka ba? Maawa ka sa mga taong dumaranas ng ganyan. Kasi naramdaman ko nandun ako ba sa point na nakita ko yung mga nakikita nila. Grabe ang hallucination ko guys. Nakita po yung mga yung mga painting. Yan, gumagalaw yan. Gumagalaw. Ang pinakahit ko na nangyayari sa akin, yung magtingin ako sa kamay ko guys, tapos parang lumalaki siya ba? Lumalaki, ang sobrang laki talaga ang nakikita ako sa kamay ko. Maganyan good ako. Pero hindi ko sinasabi kay Daniel kasi ayaw kong isipin niya na nabuang na ako guys. Kaya baka hindi ako pauwin, yan ang nasa utak ko na hindi ako magpakita na ako na nawawala ako sa sarili. Kay baka hindi na makauwi, hindi na ako makauwi, hindi ko na makita ang anak ko, ganun, hindi ko na makasama sila Daniel. Kaya parang sa isip ko, parang matino ako ba, pero hindi. Yung the whole time na nasa ICU po ako, iniisip ko guys, na si Lucas, hindi totoo. Iniisip ko na nilagay lang nila dyan para hindi ako madayunan.
na hindi po ako matuluyan. Inisip ko na nilagay lang nila, ano lang yan, dal lang yan na nandyan. Tapos, araw-araw tinatanong nila ako, kargahin mo ang anak mo, kargahin mo si Lucas. Ayaw ko guys. It's fine. Maganyan lang ako. Pero nung time na, mga ano siguro yun, mga 5th day ko po sa ICU na parang naging okay na ako ba. Yun na yung time na sabi ko na, sa isip ko ha, sabi ko, sige, uy, sakayan ko na lang itong trip nila. Kargahin ko na lang itong manika na ito. Yan, nasa isip ko. Kargahin ko na lang itong manika na ito. Kaya para lang magtigil na sila. Pero nung pagkarga ko kay Lucas, guys, naiyak ako. Kaya parang, alam niyo yung lukso ng dugo na alam ko talaga ba na anak ko. Pero at first, nung hindi ko pa siya karga, iniisip ko, sakyan ko lang ang trip nila. Sige, kargahin ko yan. Pero pagkarga ko na sa kanya, naiyak po ako. Hindi kami nag-vlog nung time na yun eh. Hindi ako blinag ni Daniel guys nung wala ako sa sarili. Sabi ko nga sa kanya na, sana blinag mo kay para makita ko ang itsura ko. Pero kapangit din no. Makita mo ang itsura mo ba? Kay nakakatakot daw talaga ang itsura ko guys. Yun na nga yung time na nandyan sila Daniel sa harap ko. Akala ko na sa Squid Game kami. Kay kahilig po namin round 8 man ata yun. Yung isa pa na pinanood namin na parang Squid Game. Na sinabi ko po yan sa inyo na panoorin nyo guys kay maganda masyado. Tapos yung sa taas po ng ng kisame, ng ICU. Alam niyo yun, parang mga tiles ba siya? Yan. Tapos ang nakikita ko dyan sa mga tiles na yan guys, urasan. Na kahit sa mga dingding, puro urasan ang nakikita ko pero transparent ba? Pero wala ha. Pero sa ano ko, sa utak ko, meron. Puro siya orasan, nakadami-dami. Siguro mga 200 ka orasan ang nakikita ko. Na patuk-tuk-tuk. Sa harap ko, meron din yung orasan na, yung ganyan ba? Yung ganyan na orasan. Tapos gumagalaw. Gumagalaw-galaw po siya. So yun na nga, di ang itsura ko. Ganyan ang itsura ko, syempre. Kaya tinitingnan ko ba? Orasan, sabi ko, nasa game show siguro kami. Ang isip ko. Parang sa Squid Game. Tapos sumali si Daniel. Yan ang nasa isip ko guys. Na sumali si Daniel para magkapera kami. Tapos ako, ang tingin ko talaga, tinitingnan ko siya ba? Iniisip ko, sabi ko, anong gawin ko? Bakit karaming dito, mga orasan? Iniisip ko, ano ang dapat kong sabihin para manalo kami? Tapos si Daniel, hawak po ng hawak sa akin. Hanggang sa nagsakit-sakit na naman yan ang ko guys. Yung mga kung saan man ang sumasakit. Grabe talaga ang sakit. Super sakit ng atay ko. Ow! Pag ganun, na-shock. Ow! Tapos, ang iniisip ko, yun na nga yung sa mga ECG, dahil sa mga ECG, parang may pinipindot si Daniel na para saktan ako. Di ako yung sinasabi ko, mahal, stop this now. Are you really doing this to me? Sabi ko na, kailangan ba talagang gawin to sa akin para sa pera? Huwag mo akong saktan, tama na. Nagamakaawa ako guys. Makaawa ako kay Daniel na, wag na. So ako nga, akala ko, na mali yung sagot ko. So ang tingin ko kay Daniel, yung parang, binabasa ko siya ba? Binabasa ko kung ano ang dapat kong sabihin, ano ang dapat kong gawin. Kasi nakikita ko parang may pinipindot siya. So feeling ko pag may pinipindot siya, tsaka, kaya yung parang may sinasabi siya ba? Parang, wag mo yan isagot. Mali ang sagot mo. Di ako, agay. Pag ganun ako guys. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera. Tama na to, tanggalin nyo na to. Ayoko nang sumali dito. Kaya, yung nakikita ni Daniel, ang mukha ko, yung sinasabi niya na nakaganon ako. Kasi nga, gusto kong basahin ba kung ano ang ibig niyang sabihin. Kasi tinitingnan ko ang time, ang iniisip ko, pag magdating yung time na parang mga alas 4, ganyan, ibig sabihin tapos na. Ibig sabihin, panalo na kami. Dating naman alas 4, wala pa din. Galit na ako masyado. Kaya nasasaktan man talaga ako, guys. Kaya yung time na yun, tinatanggal ko po ang mga IV ko. Tapos makita ko minsan, pag magpikit ako, kita ko minsan na may mga nurse na nakaganyan sa akin. Nakaganyan, guys. Kaya, wag po natin pagtawanan, no, yung mga nakikita natin sa daan. Kasi grabe ang pinagdadaanan nila. As in, grabe ang pinagdadaanan nila, guys.
Dumaan na po ako sa ganun at naramdaman ko po talaga siya. It's not nice. Yung makakita ka ba ng hindi atin, tapos takot na takot ka para sa sarili mo. Naiyak tuloy ako. Pabayaan nyo lang. Pabayaan nyo lang yan. Kinaalala ko lang ba. After ko nang mag-ICU, after a week, di ba nilipat po ako sa normal. Nakakakita pa ako nun, pero syempre hindi ko sinabi. Kasi natatakot ako, ibalik na naman nila ako sa mental facility. Kaya nagbehave ako guys hanggang sa nakapunta po kami dito na dyan yung time na nakakakita din po ako ng nurse na pag magpikit ako ganyan ang mga nurse kahit sino na lang makita ko. Pero nawala din naman po siya. No? Huwag kayo mag-alala. Wala na akong nakikita ngayon. Baka matakot. Hindi na kayo manood. Baka natuluyan na si Inday Garnet. Nung time na nasa ICU po ako, nung malala ako masyado, na nawala po ako sa sarili ko, mawala siya, sabi ni Daniel. Naalala ko din na humihingi ako ng sorry guys. Humihingi po ako ng sorry sa nurse. Kay pati man ang nurse, masampal ko. Pati si Daniel, tinatapunan ko yung nilagay nga nila na pang heart rate sa akin, na tinatanggal ko, tinatapon ko sa mukha niya. Tapos masampal ko din po siya. Tapos, maalala ko pa. Sabi ko, masakit hindi? Sinampal ko siya ba? Hindi pala masakit ha. Sinampal ko siya ulit. Ganyan ako malala guys. Yung pag magising ako na wala si Daniel, tawagan ko si mamang. Magpakuha ako, mang. Uli mo na ako dito, mang. Hindi na ako mahal ni Daniel. Iniwan niya lang ako. Wala siya dito. Ganyan ang sinusumbong ko kay mamang para na akong buang. Tapos si mamang din, mataranta. Paano man kita kunin, P? Wala pa ang visa. Si Vika, ang kapatid ni Daniel, tawagan ko, tanungin ko sila kung mamatay na ba ako. Yan ang mga palagi ko po talagang tinatanong kay Daniel. Kung mamatay na ako, sabihin mo ngayon, kailangan ko tawagan ang mga anak ko, kailangan ko silang makita. Maya-maya, magsuri na naman ako, magsuri ako kay Daniel, magsuri po ako sa nurse, na sabihin ko na, sorry, it was not me, hindi yun ako. Na nawala lang ako sarili, sorry talaga, hindi ako ganyan. Tapos, nagkuha lang ng tubig si Daniel ha, kaya humingi ako ng tubig, pagbalik niya, nakaganyan na naman ako. Iba na naman ang tingin ko sa kanya. Tapos, sinabi ko sa kanya na, baka akala mo nakalimutan ko ang ginawa mo. Kaya ang ibig ko pong sabihin, yung ginawa niya na, meron siyang pinipindot nga na para masaktan ako. Kaya nung nilagay nila ako sa normal room, nung unang time na nasilawan po ako ng araw, nung unang time na nakalanghap po ako ng hangin, umiyak po ako. Mag-isa ako nun. Binuksan ko ang nilanghap ko talagang hangin. Guys, yun talaga, umiiyak ako. Sabi ko, thank you Lord. Tapos first time ko pong makakita ng ng sunrise sa ospital. Umiiyak ako. Pinipicturan ko yan. May mga picture ako ng sunrise, guys. Kaya wala man akong tulog. So, gising na gising ako. Kahit anong oras pa maglabas yung sunrise na yan. Wala akong tulog sa ospital. Nakatingin lang ako sa labas. Mag-iyak ako. Tapos, pag yung tinitingnan ko ang clouds, may makita talaga ako na baby. Yung parang yung parang drawing na baby sa clouds. Iyak na naman ako. Di ba? Hindi nyo alam yung pinagdaanan ko. Hindi lang po yung sakit-sakit ko, kundi nawala din po talaga ako sa sarili. Yun na nga, grabe ang pasalamat ko no, na iba, after nung nagising po ako, iba na ang pananaw ko ba sa mundo. Iba na po ang pananaw ko sa mundo na mas na-appreciate ko po siya. Lalo ng araw, dati, magtago-tago pa ako, pero nung pagkagising ko, nakaganyan talaga ako sa araw, guys. Thank you, Lord. Pag dumaan po kayo, sana nag-50-50 kayo, tapos nabuhay po kayo. Iba na yung, iba na po yung pagkakita, iba na yung pagtingin pala natin sa mundo. Hindi na katulad ng dati na, basta yung parang binabaliwala lang nga natin. Pero syempre, pag mainit masyado, magtakbo pa rin siguro ako. Pero yung una talaga na nasilayan ko, ganyan talaga, guys. Thank you, Lord. Tapos umiiyak ako. Right, mahal? I love you, kiss me. How are you? Not good? Feeling good? Yes, good. Don't worry, I'll give you, I'm not saying massage. Because you're not okay. Diba? Ibalik man nila ang IV ko.
Sus, magsigaw-sigaw yan ako. Ang sakit! Masakit masyado. Tama na. Tapos mga ilang oras na siguro na ganyan, bigla man nawala ang sakit. Tapos may nurse ba? Sabi ko pa sa nurse, wow, you're very good. Paano mo yun ginawa? Paano? It's a miracle. Nawala ang sakit. Ginanon ko yung nurse. Tapos alam yun, nung sagot ng nurse, kasi nag-aral ako ng 5 years. Hindi ko talaga ito makalimutan. When the nurse, mahal ba? I thought that she did something to na English lagi ba? I was fine when you were not here. I was fine with the Tagalog, mahal. No, when just suddenly ba that the pain went away. And then the nurse was there. I was telling her, wow, miracle. How did you do that? And then she said, why do you think I went to school? Like that. She was not nice to me, mahal, because she was answering me like that. Yeah, I studied for 5 years. Yeah, because they're Dutch here, mahal, not Filipino. Yeah, you're right. Tama nga naman. Sabi no. We should prepare to go, mahal. Yeah, we should prepare to go, guys. Baka tapusin na natin to. Abangan na naman bukas ang